Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo itong kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon ang mga maiinit na balita sa ating mundo ng politika. Lalong-lalo na itong speaker natin, speaker nila, speaker ng bayan, ang speaker na inilagay at niluluklok na itong kanyang pinsan na si Bongbong Marcos na itong si Speaker Romualdez ay araw-araw lumalakas ang kapangyarihan. Alright, ito na. Papanoorin na natin ang Speaker of the House. Itong tinatawag na tambaluslos at tinatawag nilang arrogante. Abuse of power of impeachment. Ay nako, papanoorin natin ang kanyang mga, anong tawag sa Tagalog niyang mga tinuran. Tinuran itong si Martin Romualdez. Ito, ang kanyang lumalakas na kapangyarihan na dahil sinusuway niya ang kautusan at desisyon ng Supreme Court. Kaya nga tinatawag na Supreme pero may mataas pa pala sa Supreme ang tatay, ang Speaker of the House na pinsang buo nitong si BBM. Ito na, papanoorin natin. Full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives. Ano daw? Accountability. Napakaraming accountability ninyo. Pero bakit isa lang ang inyong binigyan ng kumbaga pansin? Ito talagang impeachment kay VP Sara. Napakaraming problema ang bansa natin pero bakit ito lang? Alam nyo, itong si Martin Romualdez, napaka-spoiled na taong ito. Kapag hindi nasunod ang kanyang mga kagustuhan, sinusuway niya. Pati na nga ang presidente mismo eh. Mas mataas pa ito sa presidente Tila ba itong presidente nating si Bongbong Marcos ay puppet lang ni Romualdez? Ano kaya ang hawak na mga impormasyon nitong si Romualdez? Ito, yung tambalos-los na ito. Bakit ayaw suwagin ng presidenteng Bongbong Marcos? May hawak kaya itong mga sikreto ni BBM para hinayaan lang ito na gibain itong ating bansa? Bakit hindi ko masasabing giba? Inayos na ni Digong eh. Ngayon, nang pumalit na itong administrasyon ni BBM, sinira nitong taong ito. Diba? Tapos ngayon, ayaw niyang sundin ang Supreme Court. Anong tawag mo dyan? Mas makapangyarihan pa sa presidente. Diba? Walang respeto sa batas na abogado pa naman ito. Porque naging speaker na at ang kanyang pinsan ang nakaupo ngayon ayaw niyang galangin ang ruling ng Supreme Court tungkol sa impeachment na ang sabi ng Supreme Court ay hindi sumunod sa proseso. Ngayon, may sariling interpretasyon itong taong ito. Siguro kasi wala nang chance na ma-impeach si Vice President Sara. Kaya galit na galit ito at gusto talagang i-push through itong impeachment dahil baka wala nang congressman na pipirma
sa susunod na taon sa February. Dahil gastos na naman yan. Mantakin mo, tagwanan ayon sa mga chismis lang naman ito. Ang sabi ng mga nasa balita, lalong-lalo na dito sa social media, ititig 150 million ang kada pirma para ma-impeach lamang si Sara Duterte. Paano kung sa susunod na taon, wala na silang pera, wala nang mailabas na pundo. Kaya nga yung GAA, napakalaking mga insertion doon eh. Dahil baka itong mga insertion na ito ay gagastos doon sa mga congressman na babayaran para pumirma na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Okay, tuloy natin itong Father of the Crooks. Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ang sabi niya, ang Congress lang daw ang may karapatan na magproseso sa lahat patungkol dito sa impeachment trial. Tama naman po kayo, Mr. Speaker. Pero hindi kayo ang mag-interpret kung tama ba ang mga ginagawa ninyong proseso. Gumagawa lang kayo ng batas, pero hindi kayo ang final na magsasabi na tama ang ginagawa ninyong batas. Kung hindi, ang Korte Suprema lamang po ang mag-interpretar kung tama o mali ang batas. But anyway, kahit naman mali sila or tama ang Supreme Court or mali, tama pa rin sila. Tama pa rin ang Supreme Court. Naintindihan mo ba? Kahit magkakamali man ng desisyon ang Korte Suprema, tama pa rin sila dahil sila ang final na magsasabing wala sa proseso or hindi tama ang inyong paggawa ng impeachment laban sa isang impeachable official, di ba? Officer. Ibig mong sabihin, for example, kung ako ang nababasahan ng sakdal na, ikaw, Mr. Cabirada Lance ay nahahatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Tapos sasabihin ko ngayon sa Supreme Court, uy, mali ka, hindi tama ang desisyon mo. Dahil ganito, ganon. Pwede ba yun? Dahil kung pwede yun, magkakaroon tayo ng crisis sa batas. Bakit hindi magkaganoon ang sitwasyon? Magkakaroon ng crisis. Ano bang tawag na crisis yan? Halimbawa na lang, kung hindi ninyo susundin ang Supreme Court, kami kaya ang magsasabi niyan sa Supreme Court, susundin namin kayo. Ayaw na rin namin sundin ang Supreme Court. Kapag ganun, wala nang pulis. Kasi wala nang Supreme Court. Sino magsasabing ikulong ang kriminal? Ayaw ninyong sundin ang desisyon. So, pwede palang hindi sundin ang Supreme Court? Ikaw ngayon ang magiging example. Ang inyong institusyon ang magiging example na hindi sundin ang batas. Tama ba? So kung ganon, wala nang makukulong. Wala nang mananagot sa mga pananagutan sa batas. Dahil, sasabihin ng mga tao, mali yan. Mali yan ang Supreme Court. Mali ang desisyon yan. Ayaw ko magpakulong. Wala nang pulis. Bakit magpulis-pulis? Bakit may pulis pa? Kung wala naman talagang kapangyarihan ang Supreme Court na pagpatupad ng kanilang mga desisyon. Di ba mga kababayan?
wala ng pulis. Hindi na natin sundin ang Supreme Court eh. Wala ng Supreme Court, wala ng batas ang Pilipinas. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members. Alam niyo mga kababayan, ang binabasihan ng Korte Suprema kung bakit nagsasabi sila at nakakapagdesisyon na hindi wala sa tamang proseso ang ginawa nilang impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa fourth complaint na inihatid doon sa Senate. Sa ngayon pa lang, sinasabi niyang fourth. May mga katanungan ang Supreme Court, bakit ang fourth ang umarangkada? Paano at ano ang nangyari sa first, second, at third? Yon, doon nagkakamali ang Congress. Ano ba ang nangyari sa first nilang hinahain? At ang second or ang third? Bakit ang fourth ang nahatid doon sa Senado? Yun ang hindi nila masagot. Actually, marami ang katanungan at ipinasasagot sa Congress ang Supreme Court. Pero hindi sinagot ng Congress. Ang gusto ng Congress na wala nang question. Dapat hindi man daw makialam itong Supreme Court. Ewan ko ba kung paano ito na-attempt ng isang abogado. Isang abogado pa naman itong si Speaker Tambaloslos. Bakit hindi niya maintindihan or ayaw niyang intindihin? Dahil ang gusto niya lang na masunod ang kanyang kagustuhan na ma-impeach si Vice President Sara para wala na siyang magiging kalaban sa 2028. At hindi niya na-analyze na kahit pa na matanggal itong si Vice President Sara bilang isang Vice Presidente dahil sa impeachment, kahit sino ang kanyang magiging kalaban sa 2028, kahit hindi si Sara, ang mga tao doon boboto. Sa Bisaya pa, nag-usik-usik rin ni Kwarta. Nagsasayang lang ito ng pira ng gobyerno. Pira naman namin yan. Pira ng tao yan. Ginagastos niya para sa kanyang sariling pag-interest. Diba? Ayaw niyang sundin ang Supreme Court dahil wala daw sulo lang nila ang proseso ng impeachment. Tama po naman itong Tambaloslos na ito. Ngunit, mayroong Supreme Court na magsasabi na mali ang inyong paghahain ng impeachment. Tama naman kayo, wala namang pakialam ang Supreme Court kung maghahain kayo o magawa kayo ng impeachment sa isang impeachable official ng gobyerno. Pero, mayroong Supreme Court na magbabara sa inyo kapag mali na ang ginagawa ninyong, kumbaga shortcut na ang paggawa ninyo ng mga proseso para pataubin ang isang kalaban sa politika. Ang gusto mo bang mangyari, Mr. Speaker, na wala na talagang may mag-say na kayo ay mali? Sa tingin nyo ba talaga kayo na talaga ang pinakamataas na
magdesisyon dito sa bansa. Meron pa. Dahil batas ang pinag-usapan, Supreme Court ang nagdesisyon at nag-interpret at may last say tungkol sa pag-ruling ng batas. Ha? Kaya wag kang arrogante, Mr. Speaker. Dahil speaker ka lang, hindi ikaw huwis, hindi ka hindi ka judge. Kaya nga may Supreme Court dahil para i-interpret ang mga ginagawa ninyong mali sa batas. Mas magaling pa kayo doon sa mga maestrado ng Supreme Court. Ha? Nako. To the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier 3 complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not 4. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Kaya nga, ang hinain ninyo yung 4. Tinanong nga kayo, anong nangyari sa first, second, and third? Paano yon? Hindi kayo sumagot. Ibig mong sabihin, basta na lang, sige, itong port ang gusto namin. Yan ang gusto mong, yan ang ibig mong sabihin. Paano yung, tinanong lang naman kayo kung anong nangyari sa first, second, and third. Bakit ang port ang nag-succeed? Ha? Bakit? Bakit? Nako po. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a 1/3 endorsement or a referral. That is exactly what the House did. Napakaraming abogado dyan sa House of Representatives. Taong bayan ang nagbabayad, marami ka lamang pera. Tapos wala kayong abogado dyan na natanong man lang kung okay ba ito. Or ang hinahari ninyo mga abogadong hindi tayo manlalait mga kababayan ng profesyon, no? Pero bakit wala naman ni isa sa karami-raming abogado dyan sa House of Representatives? Ni isang abogado wala man lang nagsabi na mali yan. Kayo lang naman ang nagsabi na tama kayo. Pero sa labas ng House of Representatives, sa labas ng Congress, lahat ng mga abogado, yung abogadong magaling, hindi yung putso-putsong abogado, yung hindi kaalyado ng Duterte, hindi kaalyado ng yung matinong abogado, magsasabi talaga na mali ang inyong paghahain ng impeachment sa taon na ito. Mali. Dahil wala sa proseso. Bakit ipinagpilit mo, Mr. Speaker, yan? Kahit tama ka man, or mali ang Supreme Court, tama pa rin ang Supreme Court dahil sila ang final. Kung ayaw mo yung sundin, pag-isipan mo, bakit ayaw mong sundin? Kung ayaw mong sundin, anong mangyayari? Dahil ang Senado, susunod sa Supreme Court. Ibig mo bang sabihin, kayo na lang ang magiging impeachment judge? Kung wala ang Senado, paano na yan? Kahit ayaw niyong sumunod sa Supreme Court, tanongin niyo ang Senado kung susunod ba sila sa iyo. Dahil sa pagkakaintindi namin sa mga balita, ang Senado, susundin talaga ang Supreme Court dahil ano pang tawag doon? Dahil ang mga senador, malimit lang sa kanila ang hindi abogado dyan. Mga abogado yan, sila Chis Escudero. Marami, ilan lang yung hindi abogado dyan. Si Bam Aquino, si Tito Soto, sino pa yung, sila Ping Lacson. Kunti lang naman na hindi abogado doon. At yung mga senador, professional na abogado yan. At opisyal yan ng Supreme Court dahil abogado. Dapat talaga
ikaw susunod ka rin dahil abogado ka eh. The court also said the vice president was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary.